Sinagip naman ng bayanihan ang ilang binaka sa Parañaque, kabilang ang ilang senior, buntis at mga bata. Mula po sa Sukat, Parañaque, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Emil, kung ramdam ang hagupit ng habagat dito sa Parañaque, ramdam din ang bayanihan at pagmamalasakit ng mga rescuer, lalo na sa mga lugar na nalubog sa baha. Sa gitna ng halos walang tigil na pag-ulan, tulong-tulong ang mga rescuer na ito para mailipat ang bedridden na senior citizen sa isang evacuation center. May isa pang senior na kinarga na ng rescuer. Nirescue rin ang isang bagong panganak na ginang at ang kanyang sanggol. Halos pabalik-balik naman ang mga rescuer mula sa Barangay San Dionisio Disaster Risk Reduction and Management Office at ang Parañaque Dungalo Fire Volunteers para magsalba ng mga stranded sa kanilang mga tahanan. Dito sa Barangay San Dionisio, 4 na bata ang pinarescue ng kanilang magulang dahil hindi pa rin humuhupa ang baha sa kanila. Kasi may paralyze po kami sa bahay. Kahit pahirapan, sinikap ng 68 anyos na ginang na sumakay ng bangka, madala lang siya sa ospital para sa nakaschedule na dialysis. Times a week. Oo. Tapos mag 8 months na ngayon. Ibang pakiramdam ko pag na palyahan, hindi ako mapakali. Medyo matagal na raw pong tumila yung ulan, pero hanggang ngayon makikita ninyo, mapapansin ninyo, hindi pa rin humuhupa ng tuluyan yung baha dito sa may A. Santos, no? Dito po sa Sukat, Parañaque. At makikita natin na kahit saang direksyon kayo tumingin, bumaling, talagang lubog pa rin sa baha. Hindi na po ito passable. Kahit nga po yung makikita ninyo, yung mga malalaking truck, yung bombero, at marami pa pang mga sasakyan dito ay tumirik na. Yung angkos, yung creek doon na nasira indike. Dito na pumasok sa kalsada yung lahat ng tubig. Kaya kahit wala ng ulan po, yung tubig mataas pa rin. Buti na lang maraming mga rescuer ang may mga bangka para isakay ang mga stranded. Kasi po ma'am, may flight po ako mamaya. So na-stranded po, galing po ako ng Sampaloc. Thankful po kami kasi nandito po sila kuya na nag-rescue po sa amin na hanggang po dito sa may SM Sukat, ni-rescue po kami para lang po makaabot po kami sa may LRT. Galing po ako sa Alabang, ma'am. Akala ko po may masasakyan, bahang-baha po pala talaga. Ay, kailangan ko na po umuwi sa Maynila. Hindi ko naman po akalain ganito pala yung sitwasyon. Pati lang residente naglabas ng bangka o ng pedicab para pagkakitaan. Meron din pati makeshift na balsa. Pero ang marami, lakas loob na sumuong na lang sa baha. Gaya ng bulto ng mga pedestrian na ito na ang iba umakyat na lang sa Center Island para makatawid. Desperate lang po talaga kami makauwi. Nag-trip po kami doon kaso baha din po. No choice, dito na lang po kami lumusong po. Nang medyo humupa, nakalusot na rin ang mga truck ng pulis na nagsakay ng mas marami pang stranded. Pero payo ng ilang rescuer, payo po sa mga lalabas po ng bahay, kung maaari wag na po muna. Manatili na po muna sila sa loob ng bahay nila. At talagang malalim pa po ang baha kahit saan po tayo pumunta. tuloy naman ang paghahanda para may makain ang mga evacuee. Emil, sa mga sandaling ito ay tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan. Kaya naman kung makikita ninyo sa halip na tuluyang humupa na yung baha, ay unti-unti na naman po itong tumataas. At sa mga sandali pong ito, makikita ninyo sa aking gilid na marami pong mga motorista ang tumigil muna. Nagdadalawang isip sila kung tutuloy sila dahil baka tumirik sila sa gitna. Yung ibang mga sasakyan na nakita natin, bumubuelta na lamang. At ang ilang mga residente rito stranded, naghihintay na masasakyang bangka o di kaya yung mga truck ng pulis na maaari nilang masabayan papunta sa kabilang ibayo. Samantala, update naman po tayo sa mga evacuees. As of 2 p.m. ay nasa 1,500 families o 4,311 na po na individual ang inilikas sa 18 evacuation center dito sa Parañaque. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Parañaque. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali.